Maraming mga klaseng mga professional na tao sa lugar namin Professional na magnanakaw, professional na snatcher, kidnapper, mga akit-bahay gang. Yung mga siga-siga doon sa lugar namin, binabatukan ako. Utusan ka bumili ng sigarilyo, ng alak nila. Batok yun. Pag utos, may kasamang batok. Mga edad ko noon, mga 6 na taon ako, 7 taon. Kaya lagi ko iniisip na sabi ko, paglaki ko, bubugbugin ko kayo. Edad kong 7 taon. Kada pasok ko sa eskwelahan, nananapa ako. Kaya nanay ko noon, pinatatawag lagi ng teacher ko. Kaya 3 taon ako sa grade 3. Nabot din ako ng 3 taon sa grade 4. After nun, hindi na ako nag-aral nun. Natuto akong magbisyo ng alak, ng sugal. Ang sabi ng nanay ko, alam mo, dapat nung bata ka palang pinatay na kita Ang sakit-sakit mo sa ulo. Pag sa sugal, pag nag-iinit ulo ko, natatalo ko, gano'n, nanununtok ako. Nag-edad ako ng 15 anyos, talagang puro basag ulo talaga. Alas 6 na ng umaga. Nakatambay talaga ako nun. Nakababad kami sa alak. Talagang alak, puro alak. Hanggang sa, ayun muntik na akong makapatay. Merong gusto yung barkada ko na pabugbog sa akin. Talagang hindi ko iniwan hanggang hindi nawawala ng malay. Pinahato ko ng bato. Talagang basag-basag ang, ang mukha niya sa ulo. Hanggang sa magtago ako dahil hinahunting ako nung utsuhin pala pulis. Nanay ko pinalayas ako. Sa maulit-uli yun, talagang pangarap ko makapatay ng tao. Pinagtago ako nun sa isang lugar, sa Perno. Gusto ko na talaga makapatay. Sabi ko para ang maging tirahan ko kulungan na lang. Merong barkada ako na yung talagang kasama ko sa kalokohan. Yun yung tatawag sa akin pag mayroong siyang pabubugbog ako tatawagin. Panoorin mo. Pag mo si Soriano. Sabi ko, yan ang mangangaral. Sabi ko ganun. Yan talagang pastor. Pag sabi ko, pastor, transparent siya. Makikita mo talaga, totoo niyang na pagkatao. Hindi siya nagpapakunwar. Kita mo ngayon ko lang nari, pero yan ang totoo. Hindi yung kagaya ng mga bulaang mga pastor na bobolahin ka pa. Hanggang sa ma-stay ako sa Cavite nun. Nakapang-asawa ko nun. Narinig ko na uli si Brad Eddie. Gabi-gabi na ako nakikinig. Pumupunta na ako sa SB 821. Nagtatanong na ako ng kay Brad Eddie. 3 beses ako nakapagtanong sa kanya. Ito yung sugo talaga ng Diyos. Sabi mo gano'n. Biro mo, nagpapakatotoo sa mga tao. Di pa ako kaanib, parang ako, nabibili ako na hindi ko alam, nai-inlove na ako sa salita ng Diyos. Hanggang sa maramdaman ko yung pag-ibig sa tao. Binanggit ni Brad Eddie yung anak na suwahil sa kanilang magulang. Di maliligtas yun. Hindi ko alam, naduduha ako. Dahil nga naalala ko yung nanay. Sabi ko noon, pag nagkaroon ng lokal dito sa Cavite, aanib ako. Siguro mga kalahating taon na, 6 na buwan na may lokal doon. Nakapanaginipan ko si Brad Eddie. Sabi, anak, sabi mo, pag nagkaroon ng lokal dito, aanib ka na. Kinabukasan, sabi ko, kung may doktera na, pupunta ako doon. Hanggang sa awa at tulong ng Diyos, nabuntismohan ako ng 2002, February 8. Yung naanib ako inaasar nila. Naka-experience ako ng ng pangpipighati ng baran. Tagay ka muna. Tagay. Kaya hindi na ako umiinom Ang pasensya. Bubuso sa'yo pag di mo ininom to. Pasensya na talaga. Discard kasi ako sa mura Ganon. Bawal yan sa inyo. Susumbong kita kay Soriano. Bawal manakit sa inyo. Sabi ko, salamat sa Diyos.
talagang ito yung tunay na iglesia na mapapagbago ang makukontrol ka. Awa at tulong ng Diyos. 2007, naging diakono ako. Awa at tulong ng Diyos hanggang ngayon, diakono pa rin ako at ang aking kasambahay ay diakonesa. Ako po si kapatid na Romeo Yap. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.